Isang pinagpalang araw sa ating lahat. So, ngayong araw is May 21, 2024. So, ngayon is ipagpapatuloy lang natin yung ating nasimulang series netong for sa ating week na to. So, pero bago natin talakayin or i-discuss yung series na tatalakayin natin ngayong araw, is muli muna nating balikan yung ating naging series netong last week, para doon sa mga tao na bago lang sa ating talakayan or bago lang na tagapanood at tagapakinig dito sa ating dinidiscuss. So, yung naging series namin last week is Being Disciple. Last week pala yun. Ang nag-series pala namin last week is Warrior of Love. So, Warrior of Love, sino bang tao yung hindi kayang ipaglaban yung pagmamahal niya? So, pinaka-best example natin sa ating love is si God. So, din dahil sa pagmamahal ni God sa atin is sinaalang-alang niya yung kanyang nag-iisang anak para tubusin tayo na namatay, naghihirap dahil tayo ay makasalanan. So, pwede niya namang hindi gawin yun pero dahil sa pagmamahal niya is sinaalang-alang niya yung anak niya para sa atin. So, yung series na tatalakayin natin ngayong araw ay yung pag-aaral ng gospel. So, from the word gospel o yung gospel, ano nga ba yun yung pag sinabi kasing gospel, ito yung magandang balita ng Diyos sa atin. So, gusto niyo ba yan? Gusto ko yun. Gusto natin yun. Yung magandang balita, binibigay niya yung salita niya, yung mga good news niya para sa atin. So, ang Bible verse na tatalakayin natin yung araw ay Mark chapter 1 verse 14 to 15. So, ang sabi dito, Jesus announced the good news. After John was in prison, Jesus went into Galilee, proclaiming the good news of God. The time has come, he said, the kingdom of God has come near. Repent and believe the good news. So, sa Tagalog, tinawag ni Jesus ang apat na mangingisda nang mabilanggo si Juan na tagapagbautismo, pumunta si Jesus sa Galilea at pinangaral doon ang magandang balita na mula sa kanya sa Diyos. Sinabi niya, dumating na ang takdang panahon, malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan ninyo ang inyong mga kasalanan, naniwala kayo sa magandang balita. So, sinabi niya lang yung sa Bible verse na yun is yung magandang balita na malapit na maghari ang Panginoong Diyos. So, para lumako yung ating talakayan, tayo ay dumako sa ating teaching at application. Ang una sa ating teaching, what is good news? So, number 1, the kingdom of God came to conquer kingdom of the world. So, yung kingdom ni God, ayan, darating ng Diyos, paghaharian niya na. So, ang kingdom of God is nasa heaven, di ba? Ayan yung pamumunuan niya. Kasi dito sa mundo ito, iba naman mo, di ba, yung mga presidente, may king, queen, pero dito siya, ang pinaka talaga is yung si God. Kasi si God yung king of all king, di ba? So, sa number 2, our only proper response is repent and believe in the gospel. So, yung dapat natin i-respond para doon sa paghahanda natin sa pagdating ng Diyos is mag-repent at maniwala tayo doon sa mga magandang balita. Sa number 3, the gospel made us citizen of the kingdom under the King of Jesus. So, yung gospel, ginawa tayo nun, or tayo yung nagsasabi na mga magandang balita, paano tayo maging isang citizen sa pamumunuan ni King Jesus. Sa ating application, play your role in advancing kingdom of God. I-play natin, ano ba yung role natin? Maging isang tagapasunod ng Panginoon. Number 2, repent and believe in the gospel. Yan, maniwala tayo at mag-repent tayo sa gospel. And sa last, live on earth as a citizen of heaven. So, ayun lang po para sa araw na to. Naway may natutunan tayo sa ating pakikinig at panonood. And God bless to all.